Welcome once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon, ang tutukan natin ay yung mga bagong consumer business chains na magsasara ngayong 2025. So, taon-taon naman, may mga nagsasara na businesses. Pero iba ang sitwasyon natin ngayon kasi pagpasok ng bagong administration, medyo nagkaroon tayo ng kakaibang dynamics sa American society. Tingnan natin yung mga US consumer business chains na magsasara ngayong 2025 at maaring makakita rin tayo ng mga beneficial na opportunities para sa sarili natin. Ang una dyan ay ang Party City. So, kung just in case hindi kayo masyadong familiar sa Party City, ang Party City ay isang klase ng store kung saan showcase nito ang lahat ng klase ng mga party ornaments, mga party accessories, anything na mga tokens at kung ano-ano pang mga gamit na pang party, 'di ba? Pang big or small events. Ang Party City ay it is facing financial difficulties right now, and it has filed for Chapter 11 bankruptcy. And it plans to close approximately, based on the news, it is closing approximately 700 stores nationwide. Kita nyo yan? Ang pangalawa dyan ay John Fabric. Siguro, ang iba sa atin ay familiar sa John Fabric. Ang John Fabric ay parang benchmark siya ng Michaels. Nagbebenta siya ng mga art materials, mga decor material, home decor, gardening materials, at kung ano pa, mga tela, mga pinta, mga kahit ano na lang na pwedeng gamitin natin sa decor. So the fabric and craft retailer is set to also shutter around 500 of its 850 stores this year, significantly reducing its physical presence. Andiyan pa rin sila online, pero mahirap ng mapuntahan natin, 'di ba? Para mag-canvas tayo ng mga kung ano-anong pwedeng bilhin. Pangatlo, Big Lots. So siguro familiar din kayo sa Big Lots. Ang Big Lots ay isang consumer chain na saan ko ba siya pwedeng masabi na benchmark? Hindi siya benchmark ng Target. Pero Big Lots is basically just like Ross, TJ Maxx, iba nga lang ang kanilang mga product line. Karamihan mga consumer stuff, mga cleaners, mga scents, mga tela, and so on. So after filing for bankruptcy, Big Lots is closing 480 stores with new ownership selling off leases to these locations. Ang isa, surprisingly, is Walgreens. Alam naman natin na ang Walgreens is a pharmacy. So the pharmacy chain is on track to close 450 locations through the end of 2025 as part of a multi-year effort to streamline operations. Siguro may plano sila, maganda siguro ang plano nila. Nagre-rehash sila dahil nagbabago na ang, di ba, ang consumer behavior. Marami nang gustong bumili sa mga online stores instead of going to brick and mortar stores o mga physical locations. So, yan ang epekto sa Walgreens. Magsasara sila ng 450 locations nationwide. Ang isa pa ay ang Macy's. So, continuing its strategy to optimize store performance, Macy's plans to also close 66 stores across 22 states by 2025. Including several stores in California. So, dyan sa mga kababayan nating nakatira sa California, medyo takbo na tayo sa Macy's kasi maaaring may oportunidad para sa atin. Ang isa pa ay Denny's. So, the Denny's naman is a restaurant. It's a restaurant chain. Benchmark siya ng IHOP kung familiar kayo. May Denny's sa Pilipinas. Pinapilahan. The restaurant chain has announced plans to close up to 150 additional locations in 2025. Aiming to improve franchise cash flow and reinvest in other initiatives. At yung panghuli, yung Hooters. Hooters is also a restaurant. Facing declining foot traffic and financial strain, Hooters is also preparing for a potential bankruptcy filing, which may lead to further closures among its 300 locations. So, marami ang magsasara ngayong taon.
Ano ang mga implications nito? Well, socially and economically, magkakaroon ito ng economic impact. Yung mga local economies maaaring mag-suffer dahil sa job losses, sa decreased consumer spending, and so on and so forth. Commercial real estate, maaaring magkaroon ng maraming bakanting retail spaces at magkaroon ng declining property values, di ba? Consumer behavior, yung mga shoppers, maaaring lalo pang tumaas yung kagustuhan nilang mag-shop na lang online. Pero para sa ating mga consumers, mga PhilAm in particular, ano ang maibigay nito sa atin? Tingnan natin yung benefits muna. Clearance sales and discounts. So kapag nagsasara kasi ang mga tindahan, kadalasan nakakaroon ng malaking clearance sale, di ba? So magbibigay sila ng mga markups up to 80%, up to 90% para lang mabenta yung kanilang mga inventory. Ganyan po dito sa Amerika sa mga kababayan natin taga-subaybay sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas, inire-recycle lang nire-recycle ang mga produkto, dito sa Amerika hindi. Pagdating mga end of quarters, nagbabago sila ng inventaryo at nagsisale sila. Lalo na itong mga ito na magsasara na talaga ng tuluyan, di ba? So, grabe ang clearance sales at saka mga discounts na ipamimigay. So, halimbawa na pwede natin hanapin, di ba? Bilang mga magkakababayan, mga gamit sa bahay mula sa Macy's o Big Lots. Kagaya nga sabi ko kanina, tara, takbo na. Mga gamit para sa party mula sa Party City, mga materyales para sa crafts mula sa John Fabrics, at mga gamot o mga personal na gamit galing Walgreens. So kung hindi pa naman sila near expiry, bumili na tayo. Mga lotion, mga sabon, mga kung ano-ano pa mga gamit, di ba? Na maaaring magamit natin in the long run. Ang Walgreens kasi is not just limited to being a pharmacy. Hindi lang gamot at tinda niya. Nagtitinda rin siya ng grocery. So, pakiwin na natin yung mga kung may pera din lang, yung mga dilata nila, di ba? Mga sabon, mga shampoo, and so on. Mga rin, you know what? Maaaring ding mag-open ito ng opportunities sa liquidation jobs. Kasi yung pagsasara ng mga negosyo, maaaring magdulot siya ng mga temporary work o jobs sa mga taong tutulong sa pag-liquidate ng mga assets. Kailangan linisin yung napakalalaki nilang warehouses, maaaring maghanap sila ng mga temporary workers. And opportunity yon, di ba? Kung nakatenga ka rin lang naman sa bahay, maaaring opportunity na to para sa iyo. Opportunity sa negosyo, yung pagsasara ng mga negosyo, maaaring magbukas ng mga opportunity sa mga Filipina immigrants na magsimula ng kanilang sariling negosyo sa mga lugar na nawalan ng serbisyo. Di ba? Meron ka bang mai-offer na alternative options as a small business? Go. Find that opportunity. Di ba? Mga food service jobs. Kung ang isang Denny's o Hooters ay magsara, pwede itong magbukas ng opportunities sa iba pang mga food service businesses para makakuha ng experienced workers. Kasi hindi porket nagsara na yung mga ganitong giant consumer chains, ang implication ba nito ay wala nang bibili? Hindi. Nangangailangan pa rin ang mga tao, pero naapektuhan lang yung negosyo ng mga malalaking kumpanya. Kaya pasok na mga small business owners. Tapos, paghahanap ng freebies, ito pa yung isang natin, kung ikaw na nakikinig o nanonood ay isa, kagaya ko na mahilig sa mga freebies, ang pagsasara ng mga tindahan na to, namimigay sila kung minsan ng mga freebies sa mga natirang gamit para maubos lang ang kanilang mga inventaryo. So, maging aware kung nasaan yung mga magsasara na yon, di ba? So, maging updated tayo. Mag-subscribe tayo sa mga newsletters nila, sundan sila sa social media, bisitahin yung kanilang physical stores, at gumamit ng mga online coupons o mga discount apps. Kasi yung mga coupons na yon, maaaring i-imagine mo, gumagamit ka na ng manufacturer's coupon, tapos discounted pa yung bibilhin mo. Kapag tinanggap yan, tiba-tiba ka. Diba? Halos hindi ka na gagastos niya. Kung gagastos ka, mabarya-barya na lang. Sana may nakuha kayong konting inspirasyon dito sa episode natin na to tungkol sa mga store closing. Hindi ako nagdarasal na sana magsara na ang mga negosyo. Hindi ko intensyon na
na-glorify yung ganung klase ng tendency ng mga negosyo. Siyempre, malungkot tayo. Pero at the same time, let's find an opportunity dun sa mga nangyayari na yun. Ang mga store closings, these are giant corporations, or these are being run by giant corporations. Hindi ito mga simpleng tao lang, kundi mga mga partners, mga malalaking corporate entities. Till next time po.